bago natin umpisahan itong paliwanag ni Senator Amy Marcos, dahil wala po yung mga Duterte diyan, tayo na po ang sumigaw. Suled! Oh, isang suled diyan sa ano, sa ayoko dedepende magkomento ka na diyan, sasagutin namin. Gusto mo pa umakyat, aakyat ka dito, wala ka namang pangalan. Oh, di ba? Ang umaakyat dito, yung mga may 500,000 na mga subscriber, Caribbean Pirate, wala namang pangalan yan, hindi naman kilala yan. Diyan ka sa comment section, babasahin namin, sasagutin namin yan. Nangangarap pumaniku dito sa live, mga kababayan. Pang may pangalan lang dito. Pag hindi kilala, diyan lang sa comment section. Di ba? Game. Eto, isang suled bago mag-umpisa si Manang Amy. Suled! Sa batas, hindi tayo pwedeng sumang-ayon. Uy, ayan na Piso, mga bayaran kayo. Ako lang nagsasalita dito, ba't mo naman dinamay yung nando sa comment section? No? Ako lang nagsasalita dito, dinamay mo pa yung sa comment section. Alam mo ba kung sino ang may sinabi na bayaran talaga? Eto. Kasi kami, kapag kami dito, nagpalabas kami dito, kumpleto, no? Eto sinasabi. Tanong ko lang po, may isang beses ba o ilang beses ka ba nabigyan man lang ng pera ni BP Sara? Narinig mo ha, BP Sara. Nagbigay ba ng pera si BP Sara? Isang beses. Nakasobre, 15,000. Isang beses, nakasobre, 15,000. Bayad kay Pebbles. Okay na? Tapos sasabihin mo, kami bayaran. Si Banat Boy, sasabihan mo, bayaran niyan. Ay nako, malaki ang kita niyan sa YouTube. Suportahan niyo po yung kapatid natin na si Banat Boy. Araw-araw po, nandiyan ako sa channel na yan. Si Manang Amy na, no? Isang mabigat na suled. Game! Ayon at lihis na sa politika. Para sa akin, pinili ko lamang ang tama. Kapag labag sa batas, hindi tayo pwedeng sumang-ayon at lihis na sa politika. Hindi naman politika at kampanya ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Ang importante, manindigan, pangatawanan ang tama. Marami lang kamali. Ako hindi ko na naintindihan ang takbo ng administrasyon. Kami naiintindihan namin, no, yung takbo ng administrasyon. Dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit mayaman ka, kahit superpower na tao ka, kapag may nilabag kang batas, mananagot ka. Ganun po kasimple. Kahit ang kalaban mo si Banat Boy, kahit ang kalaban mo simpleng mamamayan, tapos ikaw si Buloyski, kulong ka pa din, no? Lilitisin ka pa din. Kapag mayroong nagrereklamo sa iyo. Ganon din sa dating Pangulong Duterte. Kahit naging presidente ka pa ng Pilipinas, at may nagrereklamo sa iyo, madaming nagrereklamo, madami kang nasagasaan, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos sa gobyernong ito, lilitisin at iimbestigahan lahat. Yun ang nakikita namin, no? Sa gobyerno na ito. Kung ikaw hindi mo makita, diyan ka nga sa puwersa ng kasamaan at kadiliman. Di ba? Akin, pinili ko lamang ang tama. Kapag labag sa batas, hindi tayo pwedeng sumang-ayon at lihis na sa politika. Hindi naman politika at kampanya ang pinakamahalagang bagay sa... May mga tao na nagrereklamo kay dating Pangulong Duterte. At kahit anong pagpapapansin mo pa dyan, no? Hati pa din ang boto ng DDS sa iyo. Yung karamihan, hindi ka iboboto. Meron mangilan-ngilan, iboboto ka. Yung kampo ni Maharlika, hindi ka iboboto. Kahit anong pagpapapansin mo sa kanila. Ating buhay. Ang importante, manindigan, pangatawanan ang tama. Marami lang... Doon nga sa hearing ninyo, kapag ka naiipit kayo, kapag kayong nako-corner kayo ng mga sagot na biglang bumabalikwas kayo ng mga katanungan, biglang iniiba nyo yung topic Diba? Halata na pamumuliti ka lang ang Mark Ramos, balato naman. Walang tumama sa loto dito. Walang tumama sa wedding dito. Yung sinasabi mo, di ba bayaran kami?
Ba't hihingi ng balato? Eh, kapag kabayad, hindi pinambabalato yon. Ano ba naman yun? Yung mga tumama sa loto, tumama sa ending, o yung tumama sa sugal, yun yung inihingan ng balato. Ano ba naman yan? Dukha na ba talaga kayo? Patay gutom na ba talaga kayo? No, pati dito sa live ko, namamalimos kayo? Nanghihingi kayo ng pera? Ano ba naman yan? Talagang mga DDS, kung hindi ho magreklamo sa bigas, manghihingi ng pera, hihingi ng balato. Ano yun? Kayo na lang ba talaga ang mahina, ang mahirap sa Pilipinas? Kasi ho, yung mga kakamping, yung mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, walang ano yan eh. Di ba? Walang mga nanghihingi ng pera. Oy, boss, pengi naman ganito, balato naman dyan. Yung mga DDS, boss, balato naman dyan. Boss, nasa na yung 20 pesos na bigas? Napapansin namin, kayo na lang yata ang dukha sa Pilipinas eh. Eh siguro, pag-igihan ninyo. Yung pagtatrabaho, yung pagtatrabaho nyo. Oh, boss, balato naman. Anak na tinapa naman yan. Tignan mo mismo sa comment ninyo, napapahiya kayo. Boss, pengi namang balato dyan. Nanghihingi ng pera. Ano ba naman tong mga DDS na to? Huwag nyong ipamukha na kayo lang ang mahirap sa Pilipinas. Dahil bakit? O yung mga kakamping, mga bago nga ang sasakyan dyan eh. Di ba? O sabi ni Dabis TV, aminin mo na, bayaran ka. Wala namang vlogger na magtatanggol sa gobyerno na ito. Kami! So, ayan, naipagtatanggol namin, kumpleto resibo. O, lahat ng sinasabi ng mga vlogger ninyo, nadedebunk namin. Yung mga vlogger ninyo, ano sasabihin? Ano sinasabi ng vlogger ninyo? Tingnan nyo nga, tingnan nyo yung vlogger nila, mga kababayan, ha? Maisingit ko lang ulit, Ako po ay nandito ngayon dahil ang ating principal na si Pastor Apollo Kibuloy ay kasalukuyang nakakulong dahil po sa isang pagkakamali. Pero kayo na po ang maghusga kung pagkakamali nga po ba ito. Si Pastor Apollo Kibuloy nakakulong hindi dahil dun sa mga gawa-gawang kaso niya, kundi dahil siya ay best friend ng mahal nating Pangulo na ngayon. Kaya daw nakakulong si Kibuloy kasi best friend lang daw ho. Tingnan nyo naman. Kami dito, yan. Mali. Ako hindi ko na Mismong sinasabi ho ni Baba, sorry. Ni Amy, no? Yung aming nirerektang sagutin. Yung kanila, kasi best friend ni Duterte, si Kibuloy, kaya nakakulong. Ano yung FBI? Gawa-gawa lang ng FBI yon. Wanted pa din si Kibuloy doon. No? At may nakapatong sa ulo na 2 milyon kay Buloyski. Di ba mga kababayan? Game. Sabi ni Elena Capistrano, Boss Mike, isang DDS, sabi patay gutom daw ang loyalist, umaasa sa ayuda. Sila nga itong nanghihingi ng pera sa live. Balato daw. Di ba? naintindihan ang takbo ng administrasyon kung sino yung mga nag-a-advise. Nahihirapan na ako kasi hindi tinututukan ang tunay na problema ng napakatataas na presyo, ang kakulangan sa pagkain. Huwag kang mag-alala dito sa tinitirang ko, mataas din ang presyo, no? Itinuturing pa din namin na mababa ang presyo diyan sa Pilipinas, no? Tsaka kayo na lang ang nag-aano niyan, mataas ang presyo. Yung iba nagsitaasa na nung mga sweldo nila. Gumawa na ng mga diskarte. Kayo, yung mga DDS, reklamo pa din. Yung re-reklamo ninyo na 1 taon, kayang gawan nyo ng solusyon yan. No? Humanap kayo nung makakapagpataas ng sweldo ninyo o pagkakakitaan nyo. Ganong kabilis solusyonan yan. Tingnan nyo ho, sila na lang ho ang nagre-reklamo, mga kababayan. Yung 20 pesos na bigas, sila pa din ho. Na trabaho. Kahit ho, meron sabihin na natin, may 40 pesos na bigas na nandyan sa harapan ng mga kakamping, hindi ho bibilin eh. Sasabihin niya, ay hindi, mas gusto ko yung yung jasmine rice, yung tagwa 100 pesos na bigas. Yung mga DDS hanggang ngayon, nasa na po yung 20 pesos na bigas? No?
Nandyan pa po ba yung 20 pesos na bigas? Tom Goods na po kami. Presidente, gutom na po kami. No, sabi nung isang nung isang attorney do sa kabila. Sana tutukan naman yun ang napakahirap ng sitwasyon na nagkakasakit at namamatayan. Kaya sana bumalik tayo sa ating katungkulan na ibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan. Ginagawa yun, Manang Aimee, hindi mo nga nakikita, no? Yung bigas na hinihiling nila o unti-unting binapababa po, ginagawa ng paraan ng gobyerno. May 35 na, may binebentang nung nakaraan, 27, di ba? Na bigas kada Sabado at Linggo. Oh, ginagawan. Pero ano sasabihin ng mga DDS? Wala yan, ganito, ganyan. Hindi matanggap, mga bossing chief amo, sir. Oh, rollback ng gasolina at diesel ngayon. Mahigit kumulang 4 na piso kada litro. Di ba bumababa, Aimee? At tapos na si Aimee. Tapos na yung kanyang sinasabi, mga kababayan. Si Manang Aimee, ewan ko. Nagkakandara pa doon sa boto ng mga DDS, mga bossing. Kakaunti lang yan. Tingnan mo nga dito, wala nang makapagsabi-sabi ng sulid. Naubos yung mga nagsasabi ng sulid daw sila. Bago tayo matapos, isang ganyan. Isang bagsak diyan sa comment section. Sulid! Paalam mo hanggang sa muli, mga kababayan. Sulid!